Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, sa reading po na ito, titignan natin, sisilip lang tayo no, sa mga energies na maaaring nandiyan dyan sa buhay ninyo in 2026. Kaya, kukuha tayo ng isang card kada buwan. Tignan lang natin, no? Magkaroon lang tayo ng idea kung ano yung maaari, no? Na energies that will surround you, no? Monthly in 2026. So, January is death energy. Napakaganda, no? Kasi sa pagsisimula ng taon, ayan, talagang gusto ninyong baguhin, no, ang inyong sitwasyon. So, we have February, Eight of Swords. March, we have the Lovers. April, we have the Ace of Cups. Napakaganda. So, pag May, we have the Knight of Pentacles. Pagdating naman ng June, we have 10 of Pentacles. So far, magaganda, ano? Punong-puno ng blessings, kilig. So, July, we have the 7 of Pentacles. Sa August naman, we have 4 of Wands. Halo-halo, no? This is mix of, parang roller coaster. So, September, meron tayong 5 of Pentacles. October, we have the 6 of Pentacles. Pagdating ng November, we have the 7 of Cups. December, we have Justice. Ayan. So, justice will be served, no? Pagdating ng December. So, yung theme ninyo for the year is Queen of Swords. Ayan. So, this is about decluttering, no? So, meron tayong death energy. That is transformation. This is also transformation. Kasi, parang siguro in the year 2026 continuously, no, gusto ninyo na maging malinis, gusto ninyong maging maayos lahat, no, sa buhay ninyo. At kapag meron sigurong mga konting problema, talagang yan ay gagawa ninyo agad ng paraan na ma-solve agad. Ayaw ninyo rito, napipick up ko lang dito ha, parang ayaw ninyo ng magkaroon or mag mag-stay kayo sa a negative energy, no? So which is really good kasi this is decluttering, no? Anything that doesn't serve your best interest, anything na hindi maganda, hindi maayos, hindi positibo, you always want to leave them behind you, no? Gusto ninyong laging lilinisin, ang buhay ninyo, no? Kung ano man ang hindi maganda, hindi mabuti, hindi positibo, bye-bye agad yan, ganon. And also, this is about honesty din, no? This is honesty, authenticity, which is really, really very good para na maka-attract kayo ng mga taong positibo din, no? Kasi mga taong honest, mga taong sincere, 'di ba, sa iyo. Kaya ganun din kayo sa sarili ninyo at sa ibang tao. So which is really beautiful. So pagpasok ng January dito Libra, we have death energy and this is beautiful kasi this is transformation, this is change, this is positive changes coming your way. Decluttering ito, no? Decluttering ito kasi tawag dito, gagawa ninyo ng paraan na maalis sa buhay ninyo kung anuman or sino man, 'di ba, ang hindi na nagdadala or nagdudulot ng positibong
aspeto sa buhay ninyo, or positibong epekto sa buhay ninyo. So, anything, pwedeng bagay, pwedeng situation, pwedeng tao, no, na hindi na nakakatulong sa buhay ninyo, you are definitely going to remove them out of your life. So, which is really good. Kasi ibig sabihin na you don't want negative energy, no, sa buhay mo. Kaya agad-agad yan ay puputulin mo ang koneksyon sa iyo, no? So, at handa ka, no, na mag-embrace or mag-welcome ng bago, something that is positive, something that is good, no, sa buhay. So, this is really beautiful. So, pagdating ng uh, February, we have Eight of Swords. Ayan. So, Ace of Swords is self-sabotaging energy. You know? So, baka magkakaroon kayo rito ng um, negative thinking. No? Kasi self-sabotage ito. Baka magkakaroon ka ng negative thinking dito, negative thoughts. At yan ay dahil siguro sa mga magkakaroon ng epekto in a negative way sa buhay ninyo, yung maaaring mga komento ng mga tao sa iyo. You know? Kasi baka meron kayo ditong mga maririnig na maaaring naninira sa iyo, maaaring merong mga nagmamarites, 'di ba? At ikaw ang subject, no? So baka makakarating 'yan sa iyo, malalaman mo 'yan. Kaya tuloy parang maaapektuhan kayo na negative way na meron pala mga tao, 'di ba, na pinag-uusapan ka. Meron pala mga tao na pinapansin ka, 'di ba? Kasi binabantayan siguro yung bawat galaw mo, yung mga ganon. Kaya yun ang makakaapekto sa iyo na in a way parang makakaramdam ka ng pagdududa sa sarili mo na am I not good enough? Am I really ganon ka sama, ganon ka, 'di ba? Kasi kung sinisiraan ka, 'di ba, sa ibang tao, ginagawa kang masama sa mata ng iba, 'di ba? Kaya maaring papasok yan, mag-a-absorb siguro sa sarili mo yan, ano. Kaya tuloy, imbes na meron ka pang mga planong magaganda na gusto mong gawin, parang mapipigilan ka, 'di ba? Dahil doon, kasi mukhang magkakaroon kayo ng, in a way, magne-negative thoughts kayo because siguro sa mga maririnig mo, 'di ba? So, sana hindi kayo umabot sa ganong sitwasyon. Alright? Kasi makakaapekto yan sa iyo, makakaapekto yan sa thinking ninyo, sa mga plano ninyo, 'di ba? So, sana malabanan ninyo kung meron mang gano'n, 'di ba? At mabago ninyo yung takbo ng yung flow ng energy sa buhay ninyo. So, pagdating ng March, meron tayong lovers. Lovers is this is also decision making, no? Pero yung decision making na to is going to be linked with relationships, no? So baka meron kayong desisyon na kailangan gawin na related sa mga relasyon ninyo, 'di ba? Relasyon na pwedeng relationship sa romantic relationship, pwedeng relationship ninyo sa mga kapamilya ninyo or kaibigan, yung mga ganon. So depende, no, sa sitwasyon ninyo. It could be in various categories of relationships, no, na pwedeng may kailangan kayong pagdesisyonan. For others of you, kung nakikita ninyo, 'di ba, yung card, parang meron ditong third wheel, meron third party, 'di ba? Or po pwedeng meron ditong masaya, no? Merong masayang couple, 'di ba? Kung makikita mo parang ang sweet nila, parang 'di ba, as in parang gustong-gusto talaga nila ang bawat isa. Pero there is someone, no, na evil sa likod ng lalaki. Ayan. So, pwedeng meron ditong naiinggit sa inyo, sa inyong kasuwitan, sa inyong magandang samahan, 'di ba? Masayang samahan. Maaring meron ditong nagbabalak, no, na pwedeng istorbohin kayo, no? Merong nag-iisip na, teka lang, parang ang saya-saya naman nila, sirain ko nga. 'Di ba? May mga ganon. So, parang ganon ang napipick up ko dito sa babaeng ito sa likod ng lalaki. Merong binabalak na, alam mo yun, parang hindi maganda kasi ang tingin niya, 'di ba? Ang tingin niya sa lalaki parang hindi magandang tingin. Kaya, yun. So, this is a warning para sa iyo. This could be a warning, 'di ba? Pwede rin naman kasi na
hindi naman ito magre-resonate sa lahat, no? Hindi ito magre-resonate sa lahat ng Libra. So, just in case, 'di ba? Mas maganda pa rin na maging mapagmatsyag ka during those times. Maging mapagmatsyag ka, maging maingat ka sa mga sasabihin mo, sa mga sinasabi mo, sa mga pakikisama mo, sa mga kaibigan or mga kakilala, 'di ba? Kasi po pwedeng kung merong mangyaring ganyan, mas maganda pa rin na wala silang makukuhang impormasyon about you and your person, diba? Kaya, maging maingat kayo sa pag-share ng mga impormasyon, detalye, diba? Kasi you never know, pwedeng magamit ng ibang tao yan, lalo na ng mga evil people, against you and your person or against your relationship. Okay? So, kaya mag-iingat kayo. And, by the way, Libra, no? Just so you know na energies are fluid. Okay? At saka ito, silip natin ito sa 2026. Hindi ibig sabihin na ito talaga ang mangyayari sa bawat buwan, no? Dahil energies are fluid. This is still could change. Pwede pa rin itong mabago, 'di ba? Kasi sinisilip natin itong mga energies na to for 2026 ngayon at this time. So, yung mga energies sa ngayon, ano, yun ang napipick up natin. No? Yun ang napipick up natin. Kaya pwede pa rin itong mabago. At saka depende yan. No? Depende yan sa energies din ninyo na ipuput out ninyo out into the universe. Okay? Kaya pwede pa rin ninyong mabago. At kung mayroon ditong magagandang mapupulot kayo na mensahe, then siguro magandang ngayon pa lang i-align nyo na yung inyong mga goals, yung inyong mga plans, yung inyong mga sarili, 'di ba? Sa mga energies na iyan. At kung hindi man ninyo gusto, no, yung specific message dito, specific energy na maririnig ninyo, you still have so much time to change it, no, para hindi yun mangyari, para hindi man lang dumikit, no, sa energy ninyo or sa horizon ninyo. Alright? So, pagdating ng April, no, meron tayong Ace of Cups. Baka meron ditong magpapakasal or mag-aasawa. So, of course, hindi lahat, di ba? Hindi lahat yan. Iba-iba tayo ng sitwasyon. But for those of you, no, for those of you na maaaring nandito sa ganitong sitwasyon, no, kasi masaya sila eh. No, masaya, kitang-kita mo na parang in love sila sa bawat isa. So, baka yung relationship na to, mauuwi sa kasalan, no, the next month. Pwedeng merong wedding na dito na mangyayari in April, 'di ba? Kaya, kung meron man ganun, baka ngayon siguro nakaplano na, baka na may namanhika na sa ngayon, 'di ba? So, yun, congrats sa inyo and good luck, no? Siksik, liglig, umaapaw ng mga biyaya din ang pwedeng dumating sa inyo rito in April, Libra. Okay? Marami ang pwedeng pwedeng mga blessings na dadating sa inyo. It could be anything. It could be love, it could be money, diba? It could be friends, it could be anything. No? But definitely, kung anong kailangan mo sa ngayon, on that time, during that time, yun ang maaaring ibigay sa'yo ng universe. So, pagdating ng May, meron tayong Knight of Pentacles. So, meron ditong mga blessings na dadating. Merong continuously, no, papasok ng mga biyaya. At ito ay mga blessings na katulad na lamang ng job offer. No? It could be a job offer. It could be a investment, 'di ba? Or kahit ano na pwedeng pagkaperahan, pwedeng pagkakitaan, no? But yeah, yun din na maganda rito kasi natuto na din kayo. You have learned a lot of lessons in your life in the past, Libra. Kaya dito you are going to apply those katulad na lamang ng pagiging sigurista.
No? Magiging maingat kayo, magiging sigurista kayo, you are not going to make a decision dito na hindi ninyo pinag-isipan mabuti. So, which is good. So, pagdating ng June, we have Ten of Pentacles. So, napakaganda nito na Ten of Pentacles because this is wealth. This is wealth. This is money coming your way. This is kayamanan ng pamilya, 'di ba? Maaaring magkakaroon kayo rito ng additional financial gain. Maaari din, ano, na during that time, baka nakapag-ipon na kayo. Kumbaga, na-establish nyo na yung inyong financial future. Pwedeng na-establish nyo na yung financial future ninyo, pwedeng nakapag-ipon na kayo dyan, nakapag-save na kayo, at saka na-establish nyo na yung inyong financial security and stability dyan for the long term, no? So, pwedeng ganun. Kaya, maging masaya ang pamilya. So, by the way, I would like to say hi muna and shout out sa ating beloved channel member na si Atnel0929. So, yung July naman ninyo is Seven of Pentacles. Dito naman sa July, makikita ninyo dito, na makikita ninyo dito na unti-unti namumunga na kung ano man ang itinanim ninyo. Whatever it is that you have invested in, no? Makikita mo na ang unti-unti nagkakaroon na ng magandang resulta. Unti-unti nagkakaroon na ng magandang bunga. Kumbaga, no, yung mga strategies ninyo, yung pagod ninyo, yung hirap ninyo, yung tiyaga ninyo, 'di ba? Nakikita mo na unti-unti maganda yung progress, no? Yung progress na napapansin niyo rito. Kaya pero aware kayo na hindi pa to ready for harvest. Alam niyo na kumbaga nagsisimula pa lang kayo, 'di ba? But at least positive, no, yung feedback sa inyo rito. Kaya sige lang, 'di ba? Magtitiyaga ka lang diyan, continue ka na mag-effort na sige pa para mas dumami pa yung magandang bunga ng iyong itinanim. So, pagdating naman ng August, we have Four of Wands, no? So, may celebration dito. Four of Wands is celebration. This is a time also of success. This is also a time of reunion, bonding. So, baka maraming, dito, baka merong pa-party, baka merong kayong accomplishment or achievement. Kung hindi man ito personal, baka achievement ng pamilya, 'di ba? Or merong ma-accomplish ang pamilya. Maaring meron dito mga wishes ang pamilya that are coming to fruition, no? So, yun din ang napipick up ko. So, pwede rin, Libra na ang iba sa inyo rito, baka you're getting married, 'di ba? Yung hindi dito ikakasal, baka dito kayo sometime in September ikakasal, no? So, pwedeng may ganon. Or pwedeng merong anniversary, 'di ba? Merong ang iba siguro sa inyo baka mai-engage around that time, yung ganon, no? So, congrats. So, pagdating naman ng September, meron tayong Five of Pentacles. Ayan. So, Five of Pentacles is about, parang you are left in the cold, parang helpless, no? Ang dating ng iba sa inyo dito. Baka you are in need of money. Baka magkakaroon kayo dito ng problema sa pera, may pagkukulang, baka merong mga emergency na expenses na hindi ninyo, hindi ninyo sukat akalain na magkakaroon kayo ng unexpected expenses, no? Regarding kung anumang bagay sa buhay ninyo. At kaya maaring yun, parang helpless kayo. Kasi baka merong mga pangangailangan kayo na, alam mo yun, talagang hindi sa budget 'di ba? Yung hindi pasok sa budget, yung hindi yung kasama sa budget ninyo. Kaya, siyempre, mawiwindang yung budget plan ninyo, 'di ba? Kaya maaring mawindang din ang iba sa inyo, 'di ba? Mahirapan sa pagbitbit ng problemang ito, yung ganon. So, pagdating ng October, meron tayong Six of Pentacles. Look at that. Siguro kung ano man ang problema ninyo dito sa pera, parang magtutuloy siya hanggang October. Pero ang maganda, pagdating ng October, meron ka ng tulong, no? Meron ng tulong na dadating. Someone may be helping you, baka someone is going to lend you money, or baka meron ditong windfall of money, merong biglang dadating na pera na pwedeng
yung parang mapo-providean kung ano yung kailangan ninyo, matutugunan kung anong pangangailangan ninyo sa pera, no? Kaya magiging okay na kayo dito around October kasi meron ng tulong na dadating, meron ng blessing na dadating that can solve the problem, 'di ba? So, pagdating ng November naman, meron tayong Seven of Cups, which is opportunities dadating. Multiple opportunities coming your way, multiple opportunities ang pwedeng kakatok sa inyo dito na parang mapapaisip talaga kayo ng malalim dito. Kasi sa dami siguro, maaaring sabay-sabay. Kaya pwedeng malilito kayo, ano kayang gagawin ko dito? Alin kaya dito ang kukunin kong oportunidad? Anong i-embracing ko, 'di ba? So, maaaring may mga ganon. So, multiple opportunities may come your way sometime in November. At pagdating naman ng December, meron tayong justice. So, which is really good. Kasi ito na yung simula, no, ng pagbabalik ng balanse sa buhay mo. Magiging maayos na unti-unti, no, ang mga sitwasyon sa buhay mo. Things are going to start to fall into its right places. No? Magiging maayos na din. Magsisimula na ang kaayusan sa buhay ninyo rito in in December. At kung ano man ang pinaglalaban ninyo rito, ano man ang ipaglalaban ninyo, yan ay may papanalo ninyo. Yan ay makukuha ninyo. No? Kaya, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.